Hello mga kaibigan, yan Admin Rich po muli ito. Tayo po ay live, no? Re-remind ko kayo mga kaibigan sa ating event po, naggaganapin po bukas. May 17 na po, Friday. Yan po ang Sarah Resign sa DepEd, no? So, marami pong salamat. Yan, yung mga nanonood ngayon, mga kaibigan. So, bukas na po nga ito, Sarah Resign po. Ang panawagan po natin dito ay mag-resign na po si Sara Duterte dito sa DepEd dahil nararapat lamang na siya ay mag-resign na sa DepEd, no? So, yan mga kaibigan, unang-una mga kaibigan, no? Ito po ay gaganapin sa Liwasang Bonifacio, no? Liwasang Bonifacio po mga kaibigan. Nga pala mga guys, no? Bago tayo po magsimula, ang pangalan ko po ay Admin Rich, no? So, bago po tayo mag-proceed sa ating live, ang pangalan ko po ay Admin Rich at ako po ay pro-admin na vlogger, mga kaibigan, no? So, tayo po mga kaibigan dito ay nandito na po tayo sa TikTok mula nung bago pa magdeklara ang ating Pangulo na tatakbo, no? Mga kaibigan. Pero, entertainment po ang ating page. Hindi po political. Pero, nung nagdeklara ang ating Pangulo na tatakbo siya as President of the Philippines, nagbago po ako ng tema ng aking page. Ginawa kong political. In short po mga kaibigan, sa madaling sabi, ako po ay na-ban sa TikTok ng 12 times. At ito ay pang 13. 13 accounts ko na po ito, no? Ito po ay kagagawa lang nitong ano lang mga kaibigan. Bago ko lang nagawa itong March 15 this year only. So, dalawang buwan na po. 2 buwan na po tayo dito sa TikTok, mga kaibigan. At maraming pong salamat sa mga nagsusubscribe. Salamat po sa mga viewers, sa mga subscribers, no? Marami pong salamat. Ayan. So, yan po mga kaibigan, pag-uusapan po natin dito ang atin pong event tomorrow. Yan nga po mga kaibigan. So, May 17 na po. Bukas na mga kaibigan. So, sabi ko nga kanina sa aking live sa Facebook, medyo nire-reserve ko yung aking energy for tomorrow. No? Hindi masyadong alam mo na, magbobomba. Talagang sobrang bombang-bomba sa ating pagbanat sa mga walang hiya na mga dutae. Kasi nga, nire-reserve natin ang ating energy for tomorrow. So, mga kaibigan, no? Liwasang Bonifacio. Kita-kits po tayo bukas sa Liwasang Bonifacio. Diyan po sa Loton, sa harapan po ng nasunog na post office, no? Diyan po sa Freedom Park. Kita-kits po tayo tomorrow, mga kaibigan. 3:00 po ng hapon, andyan na po tayo. Mga kaibigan, kailangan maaga tayo dahil isa po tayo sa committee ng rally na yan, mga kaibigan, no? So, makikita nyo po ako mga kaibigan doon. Isa rin po ako sa speaker. So, mga kaibigan, bibigyan ko lang po kayo ng kaunting ano po kung anong mangyayari bukas. No? So, tomorrow po mga kaibigan, hindi po tayo katulad sa mga dutae at mga didi shits na pag nagrarally, sinasabi nila na prayer rally, pero panay sila mura ng mura at wala namang katuturan ang kanilang pinagsasabi. Puro lang atake ng personal na mga below the belt, wala namang kasense. Tayo po mga kaibigan, ang gagawin natin bukas ay magre-raise po tayo ng mga issues. At yung mga vloggers po na magsasalita, isa na po ako doon, meron pong nakatoka na issue para sa akin. Issues. No? Kasi hindi lang isa. Issues po. So, may nakatoka po sa akin na issue na yun po ang aking itatackle. Para nagko-content ka lang, no? Sa iyong channel, no? So, ipapakita natin doon kung bakit talagang urgent. Kailangan na talagang lumaya sa DepEd si Sara Mao. Kasi, wala eh. Very incompetent. At wala man lang po siyang wala siyang alam sa DepEd. At mismo siya mga kaibigan, alam niya naman yun, di ba? Nagkalat yan dito sa TikTok eh, yung kanyang video na inaamin niya na isa siya sa problema ng DepEd. Well, ang kapal ng mukha mo. Alam mo naman pala na isa ka sa problema ng DepEd, pero bakit hindi ka man lang magbigay ng solusyon sa pamagitan ng pagbubuluntaryo na mag-resign ka na? Ang kapal naman ang mukha mo. Alam mo nang isa ka sa problema sa DepEd, pero nandiyan ka is pinagsisiksikan mo ang sarili mo. O di ba kakapalan ng mukha yan?
So yan mga kaibigan, no, i-erase po natin ang mga naging problema ng DepEd na hanggang ngayon po ay hindi pa rin nasusolusyonan. No? So kamakailan lamang mga kaibigan, sandali, meron tayong isang titirahin dito, no, na ginawa ng DepEd. No? Dali. Isasama ko ito mga kaibigan sa issue. No? Eto, pinost ko na siya sa aking page, no, Admin Reach. Okay. Eto mga kaibigan, signing event ng DepEd sa 5-star hotel, pinuna. You sign sa Manila Hilton pa? You could have signed this DepEd TESDA Joint Memorandum Circular in a more reasonable place na hindi kayo gumagastos ng TESDA, pero pinili ninyo ito. Bakit kayo nagkaganito? At magkano naggastos ninyo sa ginawa ninyong Hilton na yan? Sabi ni Pasig City Representative Roman Romulo kay DepEd's ASEC Alma Ruby Torio. Mga kaibigan, signing lang mga kaibigan, no? Nag-sign sila ng joint memorandum circular sa Manila Hilton pa. Wow! Napaka-over naman, sobra namang napaka-social na yan, mga kaibigan. Magsa-signing lang kayo sa Manila Hilton pa. Para namang nagpakasal. Para namang ang event nyo ay kasalan, yung mga social na mga, alam nyo na, Manila Hilton, magsa-signing lang kayo. Samantalang pwede na naman gawin yan sa isang place na hindi naman ganon kabongga. Manila Hilton, DepEd, samantalang ang mga eskwelahan natin ay mga walang electric pan at nagtitiis ang mga estudyante na napakainit. Kayo, Manila Hilton, ang kapal na mukha mo, Sara Duterte. Sobrang kapal na mukha mo. Waldas ka doon, waldas ka pa rin ngayon. Ang kapal mo, makapal ka, Sara Duterte. Sumobrang kakapalan na mukha mo, hindi ka nagbabago. Diba? So mga kaibigan, yan po patikim ko pa lang yan sa inyo kung paano ako bumanat bukas, mga kaibigan, sa Luwasang Bonifacio. No? So patikim pa lang sa inyo yan. Chill muna tayo ngayon dahil nire-reserve natin ang ating energy at ang ating boses para bukas. Dahil medyo sumasakit na ang boses ko dahil sa kakasalita. No? So mga kaibigan, patikim pa lang yan yung ating sinasabi ngayon. So, ayun po mga kaibigan, bukas po punta po kayo, okay, mawawala sa Luwasang Bonifacio, 3:00 po ng hapon, at mag-start po tayo mga kaibigan ng ating programa 4:00. So, hindi lang po ako ang vlogger na magsasalita dito, kundi yung mga ibang vlogger din po na mga komentarista. Magsasalita din po mga kaibigan, at yun nga po ay meron po kaming i-raise na mga issues kung bakit talagang dapat nang umalis at mag-voluntary resignation itong si Sara Duterte. Kasi sa napakarami niyang kapalpakan, mga kaibigan. No? So, ayan po ang gagawin natin bukas. Hindi po tayo katulad sa mga DD sheets na banat ng bangat, bangang, mga puro personalan, pagkatapos wala namang ebidensya. Puro banat ng banat below the belt, wala namang ebidensya, mga nonsense na bangag issue. Hello, tignan niyo itsura niyo palang, mukha kayo mga bangag, mga walang hiya kayo. Kayo talaga ang mga bangag. Kung tingnan nyo yung mga mukha nyo, tingnan nyo sa salamin ang mga itsura nyo. Itsura nyo palang bangag na. Pagkatapos sasabihin nyo, ang Pangulo namin ang bangag. Hello! Itsura nyo palang bangag na yung mga pinagagawa nyo. Yan talaga ang bangag, di ba? So, yan mga kaibigan bukas i-erase po natin yan. Hindi po tayo katulad sa mga DD sheet na rally ng rally at ang ginagawa lang ay puro lang pagmumura. Pero wala namang issue. Tayo po, meron po tayong sense dahil ang gagawin po natin doon, at the same time po, tayo po ay magre-raise ng mga issue, mga valid na issue. Sige, isang patikim. Nakatoka po sa akin, yung pagpasok po ni Sara Duterte sa DepEd, di ba? Nagano siya ng kanyang memorandum na tanggalin yung lahat ng mga learning materials na nakadikit, no? Mga wall decors. Lahat yan, tinanggal. Pati mga A, B, C, D, mga 1, 2, 3, mga multiplication table, anything, lahat.
Pati nga yung mga pictures, no? Picture ng Pangulo ng Pilipinas, picture ng Vice President of the Philippines, tanggal lahat, as in lahat. Kailangan daw bare. Bare daw kailangan, clean daw dapat ang room para daw makapag-focus daw ang mga estudyante. Hello. Hello. Saramaw. Bago ka lang umupo dyan sa DepEd, nakakita ka lang ng isang bagong studies na ganito dapat ang gawin, ganyan dapat ang gawin. Pagkatapos, ayan na, i-implement mo na sa DepEd. Hello, Sara Duterte. Sabi ko nga, batang 70s ako. Batang 70s. Wala kaming problema dyan. Alam mo ba, kaya kami natuto dahil dyan sa mga learning materials na nakakabit sa mga classrooms namin. At kami ay talaga namang very eager pumasok, lalo na kapag start ng quarter. Kasi every quarter, ang mga teachers, nagtatanggal yan ng mga wall decors at pinapalitan nila every quarter yung mga learning materials na nakasabit dyan ng mga nakadikit sa sa mga decors, sa mga wall, no? Yung mga decors na nakadikit sa wall ay pinapalitan yan quarterly. Kaya talagang yung bang tipong kahit hindi ka nag-review, kahit hindi ka nag-aral, pero pagdating mo sa classroom, makikita mo andun na yung mga ABCD, andun na yung mga numbers, mga multiplication table, andun na nakalagay yung mga different historical places ng Pilipinas, andun nakalagay yung mga pangulo ng Pilipinas. So everyday na nakikita mo yan, everyday na may memorize mo na yan. Hello, Sara Duterte. Sa ngayon, yung mga bata, sasabihin na nating nagiging bobo. Hindi dahil sa bobo talaga sila, kundi nagiging bobo sila dahil sa kanilang lifestyle. Imbis na sila ay mag-aral, ang ginagawa nila, nood ng TV o laro sa mga games, no, ML yan, Mobile Legend, laro. So hindi naman sila bobo, pero nagiging bobo sila dahil sa ginagawa nila. Pagkatapos hindi sila nagre-review, merong exam, hindi nag-review, tapos wala silang pagdating sa classroom, wala pa rin silang nakikita na learning materials na nakadikit na mga lesson. Samantalang, kahit na hindi yan nag-review, pagdating sa classroom, may makikita dyan na mga learning materials na yung mga pinag-aaralan nila. Everyday, na-memorize na nila yun. So, pagdating sa classroom, kapag may exam, meron na silang sagot. Na-memorize na nila yung mga lesson. Wala kaming problema dyan, mga batang 70s. Pagkatapos ikaw, eto ka, out of nowhere, sasabihin bigla mong babaguhin ang isang napakatagal na nakasanayan ng mga teachers at ng mga estudyante na very effective naman sa aming panahon. Tapos andito ka, ganyan ang sasabihin mo, nagmamarunong ka, nagmamagaling ka. Anong resulta? Kulela tayo sa PISA. Di ba? Kulela tayo sa PISA. Anong sabi? Yung mga the best natin dito, take note yung mga best natin dito, best na sa atin yun, pagdating sa Malaysia, pagdating sa Thailand, ay lang sa kanila, average. Average lang. Tapos yung pinakamagaling na performer natin dito, pagdating sa Singapore, worse. Nagmamarunong ka? Wala ka namang alam. Di ba, umamin ka nga na isa ako sa naging problema ng DepEd kasi hindi ko na-review ang matatag curriculum dahil wala naman akong background sa education. Hello, kung mahal mo talaga ang ating mga learners, kung mahal mo ang bayan natin at ang mga Pilipino, mag-voluntary resignation ka. At hayaan mo na ang isang expert sa education ang ilagay dyan. Kasi aminado ka na, di ba? Aminado ka. Biruin mo, 2 years na. Magto 2 years na pala. Pero hindi mo pa nare-review ang matatag curriculum dahil wala kang educational background. So, pinapaubaya mo na lang kamo sa mga expert ng DepEd yung pagre-review ng matatag curriculum. Hello! As a DepEd Secretary, it's your job. Job mo yan. I-review mo dapat yan. At dapat meron kang personal knowledge kung ano ang dapat gawin. At ikaw dapat ang nagko-command. Hindi yung ikaw ang kanilang tinuturuan. Ay, ma'am, ganito po kasi yan. Ma'am, ganito po yan. Hello! Sara Duterte. Diba? Mag-isip-isip ka.
di ba? Kung talagang ikaw ay nagmamahal sa taong bayan, lumayas ka na dyan as DepEd Secretary. Ma'am Admin Rich, may magsasalita na ba sa member ng kabataan bukas? Mer meron na pong, ang alam ko po, meron na pong na-assign, no, si Mami Peng. Pero, halimbawa lang na gusto niyong magsalita, no? As na lang kayo bukas kay Mami Peng, no? As na lang po kayo. Marami pa naman po sigurong time, no? Marami pa namang time. Kumbaga, hindi kasi natin nililimitahan yung time natin na, hanggang alas 8 tayo, hanggang alas 9 tayo, no? Kahit magiging alas 10 pa o alas 11, no? Basta meron pa tayong mga gustong sabihin, no? So, ask na lang po kayo kay Mami Peng kasi siya po yung pinaka-head, no? Sa committee, no? So, ano sabi ni, galit na galit kay Sarah, gustong manakit, relax ka lang. Hindi po ako galit kay Sarah. Galit po ako sa mga pinaggagawa niya at pinaggagawa ng pamilya niya. Isa pa mga kaibigan i-raise din natin tong issue sa West Philippine Sea. Ang isang DepEd Secretary, kaisa dapat ng Pangulo natin. Bilang isang DepEd Secretary na ang kanya pong hinahawakan, foundation po yan, basic education, foundation po yan ng mga Pilipino para maging mapagmahal sa bayan. Paano magiging mapagmahal sa bayan ng ating mga kabataang Filipino kung ang DepEd Secretary natin ay mas nagmamahal sa China? Diba? Makes sense mga kaibigan. Nakita niyo naman yung stand niya sa West Philippine Sea. No comment. Pagkatapos kapag may tinatanong, no comment. And then merong mga 4 na Navy na nasugatan dahil sa pag-water cannon ng China. No comment pa rin siya. Pagkatapos, pero dinadalaw niya yung mga nasusugatan sa enkwentro ng AFP at saka ng mga terorista, ng mga local communists natin. Dinadalaw niya yung mga nasusugatan na sundalo. Pero hindi niya dinadalaw yung mga Navy natin na nasugatan dahil sa pambubuli ng China. So, ibig sabihin dito mga kaibigan, kapag tungkol sa China, hands off siya. Kapag ang China nakagawa ng masama, kapag ang China nakagawa ng hindi maganda sa ating mga sundalo, hands off siya. Wala siyang masabi. Bawal kasi na meron siyang masabi na masama against China. Baka nga naman mawala yung suporta. Money speaks talaga, 'di ba? Huwag na tayong maglokohan mga kaibigan, 'di ba? Tanungin ko kayo. Pilipino ka? Pilipino si Sara Duterte? Kung tinuturing pa niya ang sarili niya na Filipino. Pilipino siya, mga kaibigan. DepEd Secretary pa. Sabi ko nga sa inyo ang DepEd Secretary natin dapat makabayan. Kasi mga kaibigan, dapat ganito yan as early as kindergarten, dapat tinuturo na eto, ang West Philippine Sea, ang yaman ng West Philippine Sea ay atin. Eto, dapat nating ipagtanggol. Eto, dapat nating panindigan. Kapag merong mga nanunupil, kapag merong umaangkin, dapat hindi natin ibibigay, no? Ituturo dapat yan sa kinder pa lang. Biruin mo mga kaibigan kung yan ganyan mga kaibigan, itinuturo, kinder pa lang. Sa lahat ng level, lalaki ang ating mga estudyante na may pagmamahal sa bayan. Patriotic. Biruin mo, kinder pa lang, sinimulan mo na ang pagtuturo sa mga kabataan na pangalagaan natin ang ating mga soberenya sa mga isla natin na nakapalibot sa Pilipinas. Diba? So maganda. Ang mangyayari, hindi tayo magwawatak-watak. Walang mga Pilipino na magiging makapili. Walang mga Pilipino na magpapakalat ng mga disinformation na ang West Philippine Sea daw ay sa China. Mga kaibigan, sukatin nyo, mga kaibigan, kung gaano ang layo ng Ayungin Shoal, ng Baho de Masinloc, kung gaano ang layo niyan mga kaibigan dito sa baseline ng Zambales at sa mga baseline ng ating shore, Philippine shore. Tingnan nyo, sukatin nyo mga kaibigan. At sukatin nyo rin from China hanggang Ayungin Shoal, from China hanggang Baho de Masinloc. Sukatin nyo para magkaintindihan tayo.
para malaman nyo na napakalayo ng mga karagatan na yan doon sa China. So, at saka isa pa mga kaibigan na, meron tayong legal basis. Ang legal basis natin dito ay ang arbitral ruling noong 2016 na inaward dito sa atin ng arbitral ruling mga kaibigan na ito ay parte ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone. 200 nautical miles. So, yan ay very clear. Atin yan. Kung ano man ang mga, kung sino man ang may karapatan dyan na mag-explore or gumawa ng kahit ano, tayo yun dahil sa atin yan. Pero ang nangyayari ngayon ay kinakamkam ng China. At the worst, mga kaibigan, gusto nilang bakuran pa yan, ha? Gusto nila sila lang. At pag nangyari yan, mga kaibigan, mauunsyami yung trading, mga kaibigan. 60 to 70% ng world trade dumadaan dyan, mga kaibigan. O paano na lang mangyari? So, dapat talaga ma-maintain dyan yung freedom of navigation. Pero ang ginagawa kasi ng China, gusto nilang bakuran. No? Binabakuran nila. Hindi yung bakod na literal. Ang ibig ko sabihin dito, mga kaibigan, pinipigilan nila. No? Kita nyo nga, no? Kapag may mga pumupunta dyan, niraradyohan nila, umalis kayo dito. Ito ay parte ng teritoryo ng China. Ay dapat magkaroon dyan ng freedom of navigation, mga kaibigan. Pero yan ang ginagawa ng greedy na China. At yan ang pinagtatanggol ng mga Didi Sheets at ng mga Dutertes. So, yan yung sinasabi natin dito mga guys. Ang isang DepEd Secretary dapat ay may tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. At dapat naninindigan sa kung anong meron tayo, dapat atin at dapat nating ipagtanggol. At hindi dapat na ganyan na nadadala sa ganyan. Pag may ganyan, sige na lang kasi may ganyan. Diba? Mga kaibigan, huwag na tayo magplastikan dito. Huwag yung yung parang tipong bait-baitan effect. Yung bang tipong kunwari mabait, kunwari maganda ang ginagawa sa bansa, nagpapaka-ipokrito, dadalawin lahat ng may burol, mga ganyan ba? Tapos, mamimigay ng mga bags sa mga bata, mamimigay ng ganito, magpapabango, tapos sasabihin, mahalin natin ang Pilipinas, hello? Pagkatapos, pamimigay mo yung ating West Philippine Sea, pamimigay nyo lang yung karagatan natin dyan na napakayaman, di ba? Hindi yan tunay. Yan ay pagiging ipokrito. Ipokrita ka, Sara Duterte. Tahasan kong sasabihin na ikaw ay isang ipokrita na DepEd Secretary. No? So, dapat ang italaga ng ating Pangulo dyan, no, ay isang DepEd Secretary na may tunay na pagmamahal sa bayan at ilalagay sa ating curriculum, no, ng mga bata. Ilagay dyan, ituro na ang West Philippine Sea ay atin. Dapat nating ipaglaban yan. Ituro na yan, mga kaibigan. Para lang sa ganon ay talagang ang mga kabataan natin ay lumaki na makabayan at lumaki na talagang alam nila na atin yan at dapat nating panindigan. No? So, sabi niya, no, magkano po bayad sa'yo? Ikaw, magkano bayad sa trolling? Magkano ba ang bayad sa trolling, ha? Tanong ko sa mga Didi Sheets trolls, magkano ang bayad sa trolling, ha? Actually, ang mga Didi Sheets ang talagang may bayad sa trolling, eh. Kami po, mga pro-admin, wala po kaming bayad, no? Okay, basahin natin to, ha? Okay. To. Babasahin ko, ha? Duterte camp spent 200,000 for troll army, Oxford study finds. So simula nung 2015, mga kaibigan, nag-umpisa na si Duterte na magbayad, no? 2016 pala, nag-umpisa na si Duterte niyan, mga kaibigan, na magbayad ng mga trolls. At dito, mga kaibigan, ayan, no, sabi dito, they found that in the Philippines, pro-Duterte trolls were engaged in flooding social media. Yan na. With comments while harassing and trolling social media users, no? So eto po gamit po nila, no? With harassing and trolling social media users with contrary opinions by using fake accounts and automated bots. So yan daw po ang ginagawa ng mga trolls ni Duterte, mga kaibigan, no? Sabi dito, ang mga trolls ni Duterte, ginagawa nila ay
sa kanilang trolling, hinaharas nila yung mga social media users na merong taliwas na opinion, no? Yung hindi nila, kung hindi nila kapanalig, no? Bawa, sila Didi Sheets, galit sila sa mga pro-admin na mga vloggers. Yan, pupuntahan nila ngayon yan at magko-comment sila doon, sasabihin na, bayaran ka, admin rich, bayaran ka, magaganyan sila. So yan po ang trabaho ng mga trolls ni Duterte, no, mga kaibigan. Sabi po yan dito, and ito pa mga kaibigan, gumagamit daw sila ng mga fake accounts, ng mga walang mukha, at yung mga naka-private na mga accounts. At the worst, gumagamit pa sila ng mga automated bots. So, isa ka ba doon sa Duterte trolls? Magkano ang binigay sa inyo ni Duterte? Magkano ang bayaran? No? Yan. Magkano ba? So, kayo talaga ang tunay na nagbabayad. Hello, meron nga kayong 51 billion, di ba? Parang naalala ko yung sabi ng isang dilawan, no? Isang dilawan. Nagulat daw sila. Naalala ko lang mga dilawan dyan Sabi ng isang dilawan, nagulat nga kami kasi yung binibintang lang daw nila kay President Marcos Sr. ay 10 billion. 10 billion lang daw ang binibintang nila kay President Marcos Sr. Pero eto, si Pulong, basta ganun lang ka-smooth na binigay ang 51 billion. Makes sense? 10 billion lang ang ibinibintang ng mga dilawan kay President Marcos Sr. na ninakaw daw. Samantalang itong Duterte, very smooth, walang kahirap-hirap na ibinigay ang 51 billion kay Pulong. Di ba, mga kaibigan? Kaya nga sabi ng isang dilawan, grabe itong mga Duterte. Sobrang napakakurakot. Sa Marcos nga, 10 billion lang ang aming binibintang. Meron sila 51 billion. O, di ba? Grabe talaga mga kaibigan. At ngayon, alam niyo ba, kaya talagang todo effort talaga, double time ang mga DD sheets mga kaibigan, na talagang patalsikin sa pwesto si President Marcos Jr. Kasi, ayan naman kaibigan, na-expose na unti-unti mga katiwalian ng Dutertes. Kita niyo mga kaibigan, naglalabasan ngayon na yung kanyang economic advisor, mga kaibigan, si Michael Yang, economic advisor ni Duterte, ay isang Chinese. Wala siyang Filipino ancestor, wala. Ang tatay niya Chinese, ang nanay niya Chinese. Chinese, ginawang economic advisor. Mga kaibigan, bawal yun sa ating constitution. Doon pa lang, lumabag na siya Bakit niya ginawang economic advisor yon? Kasi di ba mga kaibigan, etong si Michael Yang ay inimbestigahan ni na Asierto. At lumabas sa investigasyon ni na Asierto, no? Yung police colonel, lumabas sa investigasyon na si Michael Yang ay merong kinalaman doon sa droga, sa pulburon, dyan sa Davao. At meron pa nga laboratory. Tapos, nung nalaman ito ni Duterte, ano ginawa niya? Ayun na, binaliktad sina Asierto. Sina Asierto ngayon ang pinapahunting at pinapaganon. Yung isa nilang kasama, talagang naganon. Pero sina Asierto, sina Las Cañas, nakapagtago. Tapos ano ginawa ni Duterte kay Michael Yang? In-appoint niya as economic advisor. Bakit niya ginawa yun? Para ipaalam sa kanyang mga kabinete, para ipaalam sa mga otoridad, sa mga tao na economic advisor ko yan. Kumbaga, very clear ang messaging na economic advisor ko to. Protected ito. Hindi niyo to pwedeng salingin. Economic advisor ko to. Diba? So mga kaibigan, yung mga DD sheets na nanonood sa akin ngayon, kahit anong gawin yung bash sa akin, pero ito ang katotohanan. Nagsusumigaw na katotohanan ng inyong digong. Ang inyong digong ay talagang protektor ng mga drug lord. Diba? Kahit na iba siya ako dito, pero nagsusumigaw ang katotohanan at hindi nyo yan kayang pasubalian. Kung kayo ay isang matino na Pilipino, para kayo sa Pilipinas at hindi para lang sa isang tao. Diba? Kung matino kayo hindi kayo magiging, ay Duterte, kahit alam nyo na mali na. Duterte, kahit alam nyo na naging protector ng drug lord.
Duterte, kahit alam nyo na ninakaw ang kaba ng bayan through Parmali. Di ba? So mga kaibigan, eto na, naglalabasan na ngayon, naglalabasan na. Kaya talagang double time ang mga Dutertes at ang kanilang mga alipores. Kasi nga naman mga kaibigan, kapag napatunayan na at talagang naano na yan sa husgado, pati mga alipores niya kasama dito. Kaya nagtutulungan sila ngayon para pabagsakin ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Kasi magdadalawang taon pa lang naglabasan na tong mga to. Mga guys, alam niyo naman si PBBM, hindi siya mahilig mag-prosecute, di ba? Hindi siya mahilig na yung kanyang kung sinong mga sinundan niya ay ipoprosecute niya. Hindi siya ganoon katulad ng ibang pangulo. Pero lumalabas lang ito eh. Kasi merong mga nagrereklamo, tapos yung ombudsman may mga iniimbestigahan kasi may mga reklamo na isinasampa. 'Di ba? Talagang automatic ito mga guys. Hindi ito, kumbaga wala yung kamay ni PBBM dito. Talagang nakikita ito kasi may mga nagsasampa ng mga reklamo na ito si ganyan. Tapos yung mga dating mga kaso na hindi pinapansin ng Duterte administration ay eto tinitingnan na rin ngayon ng DOJ. Katulad na lang ng mga case ni Kibuloy na napakaraming mga ebidensya pero hindi pinapansin ng DOJ, hindi pinapansin ng mga kapulisan sa panahon ni Duterte kasi lahat sila alam nila, di ba? Alam nila eh. Oh, malakas si Kibuloy. Pero ngayon, eto napapansin na at nabibigyan na unti-unti talaga ng kumbaga karampatang aksyon na dapat gawin. Although hindi pa nga lang nahuhuli si Kibuloy. Pero pasasaan ba mahuhuli din yan. Diba? So, sabi ni Rene Chavez, tumigil ka. Bakit mo pinapatigil? Totoo ang sinasabi ko dito. Diba? So mga kaibigan, bukas makikita nyo yan. No? Makikita nyo yan, magsasalita po ako. Isa po ako sa mga vlogger na magsasalita. At meron po akong topic na i-raise yung mga kakulangan ni Sara Duterte sa DepEd. At mga kaibigan, syempre, nandun na rin naman tayo. Diba? Hindi naman araw-araw makakapag-rally tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, wala po tayong suporta galing sa politiko, galing sa Malacanang, wala po tayong suporta. Ito po ay joint effort ng mga loyalista at meron din po mga kakamping na nagbigay din po ng pera para po pambili ng mineral water, no? So nilikom lang po, no, ng aming pinaka-organizer, nilikom po yung pera na mga galing sa mga nag-donate at yung mga kaibigan pinambayad po ng sound system at mag-ano po tayo ng mga pack lunch mga kaibigan, no? Mineral water, yan, magbibigay po tayo. Hindi naman bongga ang ating pagkain kasi syempre kailangan marami tayong i-prepare. Sabi po ni Mami Peng at least 5,000 no, na pack lunch no, ang ma-prepare mga kaibigan para hindi naman kahit pa paano hindi magutom yung mga pupunta. Pero mas maigi na magdala na rin kayo ng sarili ng tubig, sarili ng pagkain kasi baka mamaya mahilig kayong kumain ng kumain, no? So, yun po, no? Baka mauna pa makulong si ay, naku, talaga naman itong mga, ayan, ito na mga kaibigan, no? So, kita nyo, totoo talaga yung sinasabi dito, no? Totoo talaga yung sinasabi dito na marami pong trolls ang mga Dutertes, no? Diyan po expert ang mga Dutertes, no? Yan, no? Mga kaibigan, Oxford ito, Oxford study po ito, yan, no? They found that in the Philippines, pro-Duterte trolls were engaged in flooding social media with pro-government comments while harassing and trolling social media users with contrary opinions by using of fake accounts and automated bots. So, mula pa ito noon mga kaibigan, nung umupo si Duterte, di ba, mapapansin nyo, si Sharon Cuneta nga, nag-iiyak kasi magpo-post lang daw siya ng konti. Pina-flood na daw yung kanyang post sa mga trolls ni Duterte, no? Talagang binabash siya. So yan po mga kaibigan, no? Kita nyo dito yung mga nagko-comment sa akin, mahalata mong yung mga nambabash dito, mahalata mong troll, di ba? Mahalata mo. Miss Rich 3 PM po ba? 3 PM ando na po tayo assembly. Tapos 4 PM po mag-uumpisa na ang programa, no? Yan po, yan. So yan mga kaibigan, no? Duterte camp spent 200,000 for troll army, Oxford study finds.
$200,000. So, ngayon mga kaibigan, hindi na lang ito $200,000. Mas malaki pa po ito ang ini-spend ng mga Duterte sa trolling, no? Kasi double time po sila ngayon at gusto po nila na talagang, ano suot na damit, ma'am? Kung may red po kayo, mag-red po kayo. Pero kung kayo po ay pinklawan, mag-pink po kayo, pwede. O kung gusto nyo, mag-red na rin kayo, pwede. Sabi nga po natin dito, welcome po ang pinklawan, dilawan, Sconian, kahit ano yung kulay mo, basta kaisa po namin kayo sa panawagan na pababain si Sara. Exact location po, ma'am, sa Liwasang Bonifacio po, dyan po sa may Freedom Park. Or sasabihin nyo lang po, Loton, no? Pagdating nyo po dyan, makikita nyo na dyan yung post office, yung dating post office po na nasunog, no? Malaking building yan eh. Actually, yan yung napakagandang building eh, no, dyan sa Loton, nasunog, no? So, Liwasang Bonifacio po yan, Freedom Park po, or Loton, dyan sa Loton, no? Kapag galing kayo sa Cavite, baba lang kayo ng Loton, tapos magtanong lang kayo doon, saan po dito yung Liwasang Bonifacio? Alam na nila yan, ituturo na nila yan, no? So, ganun lang po, no? Inom muna kayo gamot, parang lumalala na kayo. Ha? Tatakbo ata ka ng chairman ng ay, ang lala ko na. Ang lala ko na. Bukas wala na ako sa earth. Ay, naku na nalalaki na mga didishit. So, mamatay na raw ako, mga kaibigan. Hindi ko po alam no kung hindi ko po alam kung anong sasakyan niyo kung nanggaling kayo sa Valenzuela, no? Basta tanong niyo na lang po kasi hindi ako masyadong maalam diyan sa ano. Basta ang ano po, exact location, Liwasang Bonifacio, no? Liwasang Bonifacio or Freedom Park. Diyan po sa may Loton, no? Loton po yan. So, na yan po. Yan. Gusto mo na maging vloggers? Huh? Hello? Likab? Anong gusto mo na maging vloggers? Hindi mo ba alam na ako ay pro-admin vlogger? Anong gusto mo maging vloggers? Pro-admin vlogger nga ako eh. No? Nag-start po ako maging pro-admin vlogger since nung si Pangulong Marcos po ay tumakbo, no, sa pagkapangulo. Doon po ako nag-start. Kasi po nung panahon ng mga 2010, nag-start akong 2010 po ako nag-start magturo tapos hanggang 2018, no? 2010 to 2018 nagtuturo ako. So, during that time, nagtuturo lang po ako. Hindi po ako nagba-vlog. And then after ko po magturo, no, nag-call center agad ako. Pagkatapos kong mag-call center, biglang nagka-pandemic, no? 2020, na-stuck tayo sa bahay kasi ni-lockdown ni Duterte, no? May COVID. So yun, nung na-lockdown ako sa bahay, tinry kong makabalik pa rin ng call center, work at home. Kaso nagkakaproblema naman ako sa internet, no? So sabi ko, hirap naman mag-work at home, hirap sa internet. Tapos kapag merong mga system issue, kailangan mong tawagan yung IT nyo, no? So yung trabaho parang abala. So sabi ko, hindi na nga ako mag-ganon. Wag na lang ako hindi na ako mag-work, mag-negosyo na lang ako. Total, may edad na rin ako, no? Malapit na mag-60s. So sabi ko, mag-negosyo na lang ako. Tapos, biglang tumakbo itong si PBBM 2021. O, pagtakbo ng Pangulo. Itong aking page, binago ko siya, ginawa kong political. Yun. Tapos, gumawa ako ng page sa Facebook, no? Admin Rich. Yun, pagkatapos yun, kinareer ko siya. So, since 2021, nag-vlogger na po ako, political vlogger na po ako. At yun nga po, nawala po ako ng almost 1 year dito sa TikTok kasi 12 times po akong na ban, no? Dahil sa
sa pakikipaglaban ko sa mga pinklawan. Nakikipaglaban po ako sa pinklawan, no? Kaya po ako na-ban, no? So, eto, admin reach 13. Pang 13 account ko na po ito. Itong ngayon. So, medyo inaalagaan ko na siya. Napansin ko, no, yung mga nangyari noon, lagi akong nababan. So, ngayon mga kaibigan, napansin ko, siguro ganito na lang. No? Kasi napansin ko to eh. Kapag yung may nambabash, pag may nambash sa akin, dapat wag mo nang ito, mga nanonood ngayon, tip ko na rin sa inyo para hindi kayo madaling maban sa TikTok. Pag may nang bash po sa inyo, wag na po ninyong papatulan. Kasi kapag pinatulan nyo, yan, madalas dyan eh. Tapos, yung magre-reply ka through video. Kasi ganoon ako dati eh. Magre-reply ako through video. Ire-rebuttal ko yung mga sinasabi niya. Pagkatapos kapag sunog na sunog siya, magagalit yun eh. Magre-report, tapos kung anong gagawin. Pagkatapos, iano yung page mo sa iba-ibang mga TikTok accounts. Pagkatapos, ipapamas report ka. Kasi nasunog mo siya, nirebat mo, nasunog mo siya. So, ganun po ang ginagawa. Kaya ngayon, kapag may mga hindi na po ako mahilig na reply, na gamit yung video, tapos magsasalita ako. Kasi, pag ako po, nag-rebut talaga ako, sunog na sunog po ang mga nire-rebuttal ko. Lalo na yung mga DD shit. Kapag nag-rebut ako sa mga DD shit, sunog na sunog sila. Kasi sila po, marites lang. Ako may pinapakita akong resibo. May video, merong news. Sunog na sunog talaga ang DD shit. Kaya, mga kaibigan, wala silang binatbat, no? Kasi sila po, nagre-rely lang po sila sa marites, no? Maharlika. Marites. Sino ang niya? Puting ahas. Sino pa? Yung bubuwit, mga bubuwit. Hello. Pumunta kang korte at sabihin mo na yung iyong mga resource person, puting ahas, tsaka si bubuwit, baka palayasin ka ng judge, sipain ka papalabas. Walang iya ka, sinasayang mo lang oras ko. Kaya nakakatawa nga si Bato, di ba? Pinapatulan yung PDEA leaks daw. Wala namang nag-leak na PDEA documents. Wala. Kasi yung mga dokumento na yan, gawa-gawa lang ni Morales. Diba? So, eto mga DD sheets, yung pinaglalaban nyo, puro lang mga marites. Diba? Walang alam ko puro pagmamarites, walang matibay na ebidensya. Pero kami po dito, na mga Marcos supporters, mga pro-admin supporters, kapag po kami ay nakikipag-rebuttal, meron po kaming resibo. Meron po kaming pinapakita ng mga videos na talagang nanggaling sa kanila, sila talaga ang nagsabi. At meron po kaming mga news na ipinapakita na talagang totoo at sila ang nagsabi. Diba? Pero ang mga DD sheets, marites lang. Nanggaling na kay Maharlika. Pagkatapos, si Maharlika, pinasahan lang din ng isang marites na gustong sirain ng gobyerno, si FL Lisa Marcos. Panay sila Lisa Smugs, pero wala naman silang napapatunayan. Panay sila Lisa, kidnapper. Hello, wala naman silang napapatunayan. Kung kidnapper yan, edi sana nakulong na yan, tapos gagawin mo pa, mangingidnap ka pa sa ibang bansa. Hello? Diba? Puro lang pagmamarites. Yung natatawa nga ako guys, yung pinapakita nilang video na yun ang sinasabi nila, kidnapper daw. Pinakinggan ko siyang maigi. Wala akong bakitang masama doon sa sinasabi ni FL Lisa. Alam nyo guys, ang sinasabi pa nga ni FL Lisa doon, makikita mo doon na tumutulong siya. Tumulong siya sa tao. Diba? Pagkatapos pinapalabas si na Maharlika, kidnapper. Kita mo mga guys, Tapos yung mga DD sheets naman, lahat sila. Kasi nga sila, atat, uhaw sa kapangyarihan. Mga buwaya, uhaw sa kapangyarihan na talagang maiupo na si Saramaw na parang kinder, no? Ang pag-iisip. So, lahat na lang guys, kanilang ginagrab lahat ng issue. Kaya siguro sabihin na, si PBBM, alien yan, galing yan sa planetang Mars. Pustahan tayo, pag naglabas ng ganyang issue si Maharlika, lahat ng DD sheets, yan din ang sasabihin nila. Lahat na ipapatulan nila. Pag nagsabi, alam niyo ba, si PBBM pala, anak pala yan ni Jose Rizal. Hindi si Jose Rizal, anak pala ni Hitler. Na yan pala si PBBM,
ay anak ni Hitler, pagkatapos ano lang yan, preserve lang siya para hindi siya tumanda. Mga kaibigan, kinabukasan lahat ng didishit, ganyan na rin ang sasabihin. Synchronize sila. Kasi ganyan sila kabobo at ganyan sila katanga. Na lahat ng sasabihin ni Maharlika ay kanilang pinapaniwalaan. Kita nyo nga, sabi ni Kibuloy, son of God siya. Di ba? Sabi ni Kibuloy, siya daw ang son of God. Siya na daw may-ari ng sanlibutan. Siya daw ang may-ari ng mga kaluluwa natin. O, di ba naniniwala si Sara? Si Sara Duterte naniniwala, si Digong naniniwala, si Nabato naniniwala, yung mga didishits naniniwala. O, di ba? Kasi nga, ganoon sila mga guys eh. Kung anong sabihin ng kanilang mga naniniwala sila. Kasi wala silang utak. Ang utak na binigay sa kanila ng Diyos, hindi nila ginamit sa tama. Yun lang yun mga kaibigan. No? Kaya, ang mga didishits, wala po talaga silang sense. Sila po ay mga walang utak. Ipinanganak po sila sa mundong ito na hindi po nila ginagamit ang kanilang mga utak. Diba? Sila din po yung mga bangag. Sila po yung mga adik. Yan, sila po yan. No? Yan. Opo, walang utak talaga ang mga didishits. Yan po, the best example po ay, kita nyo naman, si Bato. Walang utak eh. Yan. So yan po ulitin ko, yung mga ngayon lang naka-tune in, bukas na po ang ating rally. Kita-kita po tayo doon. May 17, tomorrow na po, Friday. 3:00 ng hapon, nandun na po tayo, assembly na po tayo, at 4 p.m. naman po ay mag-i-start na ang ating programa. No? Yan po, mga kaibigan. So, punta po kayo doon at tayo po ay ilalive po natin to, mga kaibigan. Magla-live tayo, no? Para, gusto ko rin i-live sa TikTok, no? Para yung sa mga hindi po nakanood o hindi po nakapunta. Ay, saglit, mahirap ito i-live. Mahirap yun i-live sa TikTok kasi baka baka magka-violation ako. Kasi sigurado ko, bukas po, syempre may dyan, magiging emotional dyan, di ba? Baka may makapagmura. O, di ba mga kaibigan? So, maaring may makapagmura bukas dahil sa outburst ng emotion. So, siguro, ilalive ko na lang siya sa Facebook na lang at saka sa YouTube, wag na lang sa TikTok. Kasi medyo yung TikTok eh, medyo sensitive, no? Bukas na lang. Sabi niya, bukas na lang awin kayo. Si Duterte nga, nilangaw eh. Wala nang naniniwala. Nilangaw. Pati yung May 7 nila, May 7. Kami, May 6, may nag-cover pa sa amin. Na media. Samantalang yung kay Duterte. Tapos yung pati yung rally ng Maisog. Nahalata nyo ba? Parang walang nag-cover. Nung ini-interview si Duterte, kanino lang mic ang nakikita nyo? SMNI, SMNI lang, wala naman yung ibang mga hindi na kina-cover kasi nga hindi na nila pinapatulan, kasi nga wala namang wenta-wenta. Siguro yung mga ibang nagbabalita, pumipick up na lang sa mga vlogger, no? Ay, ganito pala yung nangyari yun. Sige, yan, Pero wala nang pumupunta ng personal doon kasi nakita nila, wala na pong relevant, hindi na po relevant si Duterte. Wala na po yung sinasabi niyong Duterte magic. Kasi mga kaibigan, sa totoo lang, yung Duterte magic niya noon ay nakasalalay lang po yon sa Marcos. Kasi ang totoo po, kung wala pong Marcos, wala pong Duterte. Yun ang totoo. Kaya po nagkaroon ng Duterte na Pangulo ng Pilipinas dahil po sa Marcos. Kung hindi po dahil sa suporta ng Marcos loyalists and Marcos supporters, wala pong Duterte. Hindi po kilala ang Duterte nyo. Lokal lang, lokal. Lokal. Wala pong Duterte. Diba? Lokal lang kayo, Davao lang kayo. Hindi kilala ang Duterte nyo. Samantalang ang Marcos namin, as early as 1950s, meron ng Marcos loyalists at meron ng Marcos supporters.
Pero kayo, dabaw lang kayo, di ba? Kung walang Marcos, walang Duterte, dabaw lang kayo kilala. Di ba? Magpakatotoo kayo. Hmm, Yun ang katotohanan. President Marcos Sr., 1949 ay naging kongresista na. Kita nyo ha? Tapos, pagkatapos na maging kongresista, naging senador ng Pilipinas. National election yun, senador ng Pilipinas at naboto pa na Senate President. At pagkatapos niya, 1965, naging Pangulo ng Pilipinas hanggang 1986, 20 years na Pangulo ng Pilipinas. Kilala sa buong mundo. May Filipino sa buong mundo. Kilala siya. Ang Duterte nyo, pagtakbo ng Pangulo, niwala nga siya daw isang barangay, niwala nga daw siya ni isang governor, ni isang mayor. Aminado siya from his mouth. Siya mismo ang nagsabi. Anong ginawa ni Amy Marcos? Amy Duterte pala. Kasi Duterte na ngayon yan, hindi na Marcos. Anong ginawa ni Amy? Pumunta ng Ilocos, nangampan niya. Oh, Duterte tayo Duterte tayo. Pumunta ng iba-ibang lugar sa NCR. Duterte tayo, Duterte. Kinampan niya po. At talaga namang kinampan niya sa mga loyalista. Duterte tayo, Duterte tayo. Yung mga loyalista naman at mga Marcos supporter, o sige na nga, Duterte tayo. Kaya nanalo si Duterte. Kung hindi dahil sa Marcos loyalists at Marcos supporters, walang Duterte na Pangulo. Real talk tayo, real talk. Ano sabi ni Duterte nung nangangampanya siya? Ginagamit niya pangalang Marcos. Palagi niyang binibuild up si President Marcos Sr. Si President Marcos Sr., pinakamagaling na presidente, Marcos. Ang biyayang dagat niya, talagang ang ganda. Yung Masagana 99, talagang yan ang time na hindi tayo nag-import ng bigas. Self-sufficient tayo. Marcos, pinakamagaling na presidente. Sabihin pa niya na, ang tatay ko at si dating Pangulong Marcos ay close ally. Ang mga loyalista naman nauto. Nauto naman ang mga loyalista at mga Marcos supporters. Inuto tayo ng digong. Inuto tayo ni Digonyo. Mga kaibigan. Kaya yung loob natin ay kumbaga nakuha ni Digong yung loob natin, naiboto siya. Kasi nga, nauto tayo. Biruin mo ba naman? Sa tuwing nangangampanya, binibuild up si President Marcos Sr. Pagkatapos may sinasabi pa na siya daw, pag naging Pangulo siya, papabayaan daw niya or papayagan daw niya na malibing sa libingan ng mga bayani. Mga kaibigan, sino ba namang mga loyalista at Marcos supporters ang hindi mababagbag ang damdamin? Aba, lahat talaga. Kung Marcos loyalist at Marcos supporters ka, aba, ipoboto mo talaga si Duterte. Kasi biruin mo, binibuild up niya si Duterte. Yan ang dahilan kaya nanalo si Duterte. Pero walang utang na loob. Hindi man lang niya naisip na hindi siya magiging Pangulo ng Pilipinas kung hindi siya binoto ng Marcos loyalist at Marcos supporters. Walang utang na loob, ang gago! Diba? Napakagago. Walang utang na loob. Kita niyo mga kaibigan, hindi yan mananalo kung hindi sa Marcos loyalists at Marcos supporters. Walang utang na loob ang putang ina. Diba? Utang ina si Duterte. Walang utang na loob. Gago na yan. Yan ang totoo mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, bukas, talagang magiging barbecue yan bukas sa rally mga kaibigan. Sasabi ko sa inyo, manood kayo bukas sa rally. Magiging barbecue talaga yan. Yung si Digong na yan. Ako pa lang ang magsasalita. Barbecue na yan eh. Baka hindi lang barbecue, lechon na yan eh. Paano pag nagsalita pa yung iba? Mga kaibigan, nakaprogram na yan. Yung mga vloggers na magsasalita. At isa po ako doon. Sa akin pa lang, sunog na yan. Lechon na yan eh. How much more pag nagsalita pa yung iba? Hindi lang ako ang magsasalita. At maraming issue ng DepEd. I-raise namin dito kasama ng issue din ng ICC. Kasama na rin mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, personal mga kaibigan, na tuturuan ko si Sara Duterte ng kagandahang asal.
na dapat niyang ipakita, mga kaibigan, sa mga kabataan. Personal yan, ha? Bukas ituturo ko sa kanya kung paano maging isang mabuting DepEd Secretary na para maging huwaran siya sa mga mag-aaral. Yan ang gagawin natin bukas, mga kaibigan, para makita ni Sara Duterte kung paano umasta, kung paano magkaroon ng mabuting asal. Diba? Hindi yung pabara-bara, parang nasa kanto lang na akala mo napaka-ipokrita, di ba? So, Sara resign talaga, mga kaibigan. Kaya manood kayo bukas, mga kaibigan, kung hindi man kayo makakanood sa live, no? Kung wala man kayo bukas sa live, manood po kayo sa YouTube. Kasi baka hindi ko yan malalive dito eh, kasi alam niyo naman ang TikTok, di ba? Medyo ano siya, medyo sensitive. Bigla ka na lang e-end yung live mo. So, manood po kayo, Admin Rich, YouTube. Meron po ako sa YouTube or Facebook page ko, Admin Rich din po. No? So, Admin Rich, YouTube, Admin Rich, Facebook. So, yun lang po, no? At mamaya po i-ano ko dito yung i-ano ko dito yung Admin Rich na ano para makita niyo. So, yun mga kaibigan, no? Manood kami Lods. Yan, manood kayo mga kaibigan, no? Salamat Lord sa pagpapalabas sa katotohanan. Balot Pinoy. Opo, ano natin to. Bukas talaga lechon na yan. Lechon. Yan si Digong na yan. Magiging lechon yan bukas, mga kaibigan, no? Ako pa lang yung magsasalita. Lechon na yan eh. Lalo na kapag magsalita pa yung iba, no? Ay ano po natin dito mga kaibigan, yung mga tunay, mga legit na issue. Hindi po tayo gagaya sa kanila na mura lang ng mura tapos wala namang issue. Puro lang bangag issue. Hello, sasabihin ko sa inyo ha. Ito sabihin ko sa inyo. Sino ba ang mainitin ng ulo? Si Digong o si PBBM? Si Digong, di ba, mainitin ng ulo. Sino ang palamura? Si Digong o si PBBM? Si Digong, di ba? Sino ngayon ang self-confess na gumagamit ng fentanyl? Si Digong, di ba? Sino ang self-confess na gumagamit ng Mary Jane? Si Digong, di ba? Sino ngayon ang self-confess na manyakis? Si Digong, di ba? Sino ngayon ang self-confess na gumagano ng tao? Si Digong, di ba? Anong sabi ngayon sa mga pag-aaral? Ano ang resulta ng droga sa tao? Ano ang nagiging attitude ng isang tao kapag nakadroga? Mainitin ang ulo. Digong yan. Nagsasalita ng kung ano-ano, nag-hallucinate. Digong yan. Di ba? Nag-hallucinate siya eh. Sinabi niya addict pagkatapos kinabukasan, hindi naman daw niya sinabi kahit patayin daw siya ng 1,000 times, hindi daw niya sinabing addict si PBBM. Ano pa? Yung ugali niya na siya ay na napakasinungal, kasama na rin yun sa nag-hallucinate, no? Tsaka yung pagiging sinungaling. Ano pa mga kaibigan? Yung pagiging manyakis niya. Kasama na rin yan. Sino ba yung mga nakakapang-rape? Madali guys ha. Yan. Mga guys, nag-ano yung aking live, no? Siguro merong nagtatry, may nagtatry na i-report yung aking live. Ganyan ang mga DD shits. Kasi hindi nila kaya yung mga pinagsasabi ko dito na katotohanan. Naririndi ang kanilang mga tenga sa katotohanan. Kaya report na lang sila. Kasi may nagpa-pop up sa ano ko eh. Kaya alam ko, nire-report niyo ako. Kasi gusto niyong matigil yung mga sinasabi ko dito, di ba? Ganyan yan, mga DD shits, no? Hindi kayo lumalaban ng patas, di ba? Ayaw niyong lumaban ng patas, di ba? Rinding-rindi kayo sa sinasabi ko kasi totoo, di ba? So, pagpatuloy natin. Sino yung self-confess, no, na siya ay nang mamanyak? Si Digong, di ba? Self-confess siya eh, nang mamanyak siya ng babae. So, anong sabi ulit sa mga pag-aaral? Ano yung epekto kapag ikaw ay pulboronic?
Sino ba ang nakakapang-rape? Sino ba ang nakakapangharas sa mga babae? Di ba yung mga pulboronic? Oh, sino ba ang madalas na nagmumura, madalas na mga galitin? Eh, di ba yung mga pulboronic? Di ko, di ba? Si PBBM, napaka-gentle ng BBM namin. Napakabait ng PBBM namin. Walang manifestation. Wala man lang kahit kaunting manifestation sa pag-uugali. Oh, di ba? Sino ba ang hiwalay sa asawa? Si Digong. Anong sabi ni Digong madalas nung sinasabi ni Digong? Pag may adik sa pamilya, isa lang ang maging adik dyan, dysfunctional na ang pamilya. Isa lang ang maging adik dyan, nagkakahiwalay na. Natatandaan niyo ang mga sinasabi ni Digong? Sino ngayon ang hiwalay sa asawa? Si Digong. Si PBBM, isa lang asawa. Sino ang may kabit? Si Digong ang may kabit. Sabi ko na sa inyo eh, masusunog talaga kayo sa akin. Sino ang may anak sa kabit? Si Digong din ang may anak sa kabit. Sino ang maraming hinahalikan na babae on public? Si Digong din. Ah, ngayon, sino ang may manifestation na nagpupulburon? Si Digong. Nasa kanya lahat ng ano eh. Na kay Digong lahat. Lahat ng mga sign. Lahat ng mga sign na na nagpupulburon ang isang tao. Lahat nakikita kay Digong. Diba? Oh, si President Marcos naman, sobrang gentle. Sobrang napakapasensyoso. Sobrang kahit na sinisiraan na, pasensyoso pa rin. Ang haba ng pasensya. Napakabuti, napakabait. No? Hindi yan kaya ng isang pulboronic na sinigonyo. Pag sinigonyo, kinakana mo, mas kakanain ka rin, di ba? Pero si PBBM, hindi. Kasi matino ang utak ng Pangulo namin, PBBM. Matino ang utak. Pero yung digong nyo, wala sa katinuan. Kaya bipolar. Galit ngayon, bukas hindi. Galit na naman, bukas hindi na naman. Ngayon sisirain na si PBBM, bukas sasabihin niya mabait si PBBM. Bipolar. Malapit nang magkadon. Kita niyo na? Yun ang sinasabi ko sa inyo mga guys, no? Kaya nga mga kaibigan, mga guys, bukas nood kayo. At talagang, mga kaibigan, ito ang sasabihin natin doon, i-expose natin yung mga ginagawa ng mga yan, mga kaibigan, expose natin in public. Pero meron tayong resibo. Ba? Hindi naman po pwedeng basta lang tayo tapos wala tayong resibo. No? So, punta po kayo bukas no, sa May 17, alas 3 po ng hapon. Tapos start na po tayo ng alas 4 ng hapon. No? Sa Freedom Park po, sa Liwasang Bonifacio. No? Punta po kayo dyan at yung landmark po dyan, no, mga kaibigan, yung post office na nasunog, no? Yung napakagandang building dyan na napakalaki yung post office po na nasunog po, no? Na ngayon ay hindi na ginagamit kasi nasunog nga. So yan po, no? Loton po yan. No? So kung galing po kayong Cavite, kung meron po kayong masakyan na diretso Loton, maganda. Pero ngayon parang hindi eh. Lahat PTEX na eh. So mag-PTEX muna kayo pagdating nyo sa PTEX saka kayo sumakay ng Loton, no? So, yun po. Pero kung gusto niyo mag-angkas na lang kayo, no? Kasi angkas, tiyak doon kayo talaga, doon kayo dadalhin. So, ano, ah, sobra na pamilyang Duterte. Opo, sobra na talaga sila. Dapat na silang kalusin.
Sabi nitong si Ann, annulled na, loka-loka nung kabit. Alam mo, kaya nga ang pakilala niya palagi, no? Kaya bansen niya, common law, ano daw niya? Common law wife. Hindi pa niya sinabing kabit. Kasi kabit niya yun. Ang tunay niyang asawa na hindi po niya na-divorce or hindi po niya na-annul ay walang iba, kundi yung nanay ni Sarah, si Elizabeth Zimmerman Duterte. Yun ang tunay niyang asawa. Kaya nga, magpahanggang ngayon, ang pangalan ng nanay ni Zara, hindi po tinatanggal ang Duterte kasi Duterte pa rin siya. Kasi siya ang legal wife. Kaya nga, di ba, nung naupo si Duterte bilang Pangulo, may nagtatanong, sino ba dapat ang ilagay dyan? Kasi yung legal wife niya, wala, hiwalay na sila eh. Tapos hindi naman niya pwedeng ilagay na First Lady ng Malacanang, si Elizabeth, si Avancenia, hindi rin pwede kasi kabit nga. Baka mamaya kapag si Avancenia ang nilagay niya sa Malacanang, sasabihin ng mga tao, uy, hindi pa pwede yan, kasi ang First Lady dapat legal wife, hindi pwedeng kabit. Kaya ang ginawa niya, wala na lang siyang First Lady. Wala. Ha? Yun ang totoo. Diba? So, nasasaktan po sila dyan. Sila po ay nasasaktan. Masakit. Kaya, accept niya po yun. Si Duterte ay may kabit. May anak pa sa kabit. Diba? Kung titingnan natin, mga kaibigan, si Duterte, ang laging mga kasama, ang mga kabarkada, pati ang legal, ang kanyang economic advisor, drug lord, Michael Yang, yung mga nakakapunta sa Malacanang at yung malapit sa kanya eh, mga drug lord. Di ba? Alam na this. Alam nyo kayo mga DD sheets, no? Payo ko sa mga DD sheets ha. Payo ko sa inyo, ganito gawin nyo. Yung utak nyo na nakalagay sa closet, no? Total umaalis kayo, tinatanggal nyo yung utak nyo, lagay nyo sa closet, no? Hindi nyo ginagamit eh. Kumbaga, hindi na nasiserve yung purpose ng utak eh. Na binigyan tayo ng Diyos ng utak para gamitin, di ba? Pero kayo, nalagay nyo yung utak nyo sa closet, iniiwan nyo. So, eto magandang gawin nyo, no? Mga didishit. Total, hindi nyo naman ginagamit ang mga utak nyo. Hanap kayo ng tao, no? Tapos, ang gawin nyo, yung mga utak nyo na nakalagay sa closet, ibenta nyo na lang. Benta nyo. Tapos, hanap kayo ng utak sa palengke, sa SM, bili kayo. Bili kayo ng utak ng baboy. Bili kayo ng utak ng baboy, tapos yun ang dalhin nyo everyday. Kasi sayang yung utak na binigay sa inyo ng Diyos. Libre yan. Biruin mo, ginawa tayo ng Panginoon, no? May utak tayo, may puso tayo, may mga bituka, balon-balunan, at tayo lahat kompleto, may mata. Kasi sabi ng Panginoon, gamitin kung ano yung purpose nan, gamitin mo. Kaso mga DD sheets, wala eh. Yung bang utak nila parang wala lang. Parang basta may utak lang. Tapos hindi ginagamit, hindi gumagana. Yung bang tipong kahit alam na nila na, ay, si Duterte pala, protector pala ng drug lords. Pero okay lang sa kanila. Kasi Duterte pala, ang dami pala nitong katiwalian na ginawa noon. Tapos yung mga anak niya, pinagpapasasaan yung 51 billion, nasaan na yan. Pero okay lang sa'yo. Si Duterte pala, ganito. Yung mga pinapapatay pala niya yung mga ganito. Pero okay lang sa'yo. Kasi si Duterte yon. Hindi mo makita yung masama. Kasi si Duterte yon. Okay lang sa'yo.
Ganun po ang mga DD sheets. Kahit anong gawin na Duterte, kahit na pinakamasama, okay lang sa kanila. Kasi si Duterte yun. Ganun po ang mga DD sheets. So, yung binigay po sa kanila ng Diyos na utak, hindi po nila nagagamit ng maayos. Kita nyo yung isang DD sheet nga, yung malu ba yun? Malutikiya? Na ibibigay na siya ng nagre-reason out na siya na okay naman daw yung ginawa ng mga makapili noong mga panahon ng Hapon. Meron siyang, nagre-reason out siya. Okay naman daw yun. Hello? Okay ba yung ginawa ng mga makapili noong panahon ng Hapon? Okay ba yung tradorin mo, yung kapwa mo Pilipino? Oh. Tapos, etong mga DD sheets din ng mga vloggers. Oh, yung mga sinasabi nila, hindi naman daw atin yung West Philippine Sea. Kita niyo mga kaibigan, binabaluktot na nila yung mga tama, no? Binabaluktot nila para maging tama ang mga arguments ng kanilang mga poon. Kasi ang sinasabi ni Digong, tubig lang naman yan. Ibigay nyo lang West Philippine Sea, tubig lang yan, ibigay nyo na yan. So para maging suportahan, no? Para masuportahan nila, sinasabi ni Digong, kailangan nilang i-bend yung truth. At ano yung truth na yun? Yung truth na ang West Philippine Sea ay sa Pilipino at sa Pilipinas. Kaya ang ginagawa ng itong mga DD shit vlogger na to, sinasabi nila na hindi naman talaga atin ang West Philippine Sea. May nagsasabi pa, grade 1 ako, wala namang West Philippine Sea sa mapa. Hello? Velarde map, andyan na yan. Iba lang ang tawag. Iba lang ang tawag dyan. Kahit nga yung South China Sea, hindi naman South China Sea yan. Hindi naman South China Sea ang tawag dyan. Later on na lang naging South China Sea. Diba? Ganyan po kasi yan, nagbabago-bago po yan, yung mga tawag-tawag na yan, no? So, mabuti pa nga si Pinoy, mga kaibigan. Kasi nung panahon ni Pinoy, ayan, dyan yan nag-start na talagang para ipakita na itong West Philippine Sea, atin yan. Talagang naggano siya na ito na magiging pangalan niya, West Philippine Sea. Diba? Mabuti pa nga si Pinoy, mga kaibigan, na kahit na marami din siyang kakulangan pagdating dito sa West Philippine Sea, pero nanindigan siya. Kasi, nagdemanda siya eh. Dinimanda niya ang China para makatigan tayo sa 2016 arbitral ruling na natanggap natin, mga kaibigan, nung wala na si Pinoy, si Duterte nang dumating, ang tanging gagawin na lang ni Duterte, ipa-implement yun. Yun na lang. Pero anong ginawa ni Duterte? Ibinasura ni Duterte. Yan ang dahilan kung bakit ang China lalong lumaki ang ulo. Inispoil ni Duterte. Kaya kung titingnan natin, mga kaibigan, ang meron talaga ditong malaking pagkakasala si Duterte. Inispoil niya ang China. At kanyang sinabihan, sige, yan, sige. Anong sabi niya sa mga Navy? Huwag kayong pupunta dyan sa mga huwag na kayong magpapatrol dyan. Dito lang kayo. Oh. Diba? So parang ang nangyari ng mga kaibigan, parang ipinaubaya na niya yung ating, yung Baho de Masinloc, yung iba nating, parang pinaubaya na niya. Diba? Kaya, ang masisisi dito, ang merong malaking talaga dito, mga kaibigan, na pwedeng sisihin si Duterte dahil hindi niya inimpose yung arbitral ruling noong 2016. Sana man lang nanindigan siya, no? Na amin ito. Pero anong sinasabi niya? Mas gusto pa niyang maging tayo? Maging province tayo ng China? Hello, mga kaibigan. Kayo gusto niyo maging province ng China? Ako hindi. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang ako kaysa maging probinsya tayo ng China. Mas gugustuhin ko pang mawala na lang sa mapa ang Pilipinas kaysa nandito nga tayo pero alipin tayo ng China. Mga kaibigan, kung si Duterte duwag, kung ang mga DD sheets ay mga duwag, pero good to know, maraming pa rin mga Pilipino ang matapang, ang makabayan na talagang naninindigan sa ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Kaya kung merong mga makapili, katulad ng mga DD sheets na to, marami pa rin ang mga makabayan na mga handang ilaban ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea.
At yun nga, kahapon nga mga kababayan, no, pumunta kami sa Zambales, no? Ginawa po namin kahapon mga kaibigan, pumunta kami sa Zambales, dyan sa Masinloc, at nag-interview po kami. Yan, mga kaibigan, ako talaga, sasama talaga ako dapat sa sa paglalayag no ng 100 na mga bangka ng mga mangingisda no, saka limang barko no na mas malaki kaysa dun sa ginagamit ng mangingisda. Kasama talaga ako dapat doon mga kaibigan. Kaso magkakasabay kasi 17 ang uwi nila Tapos merong rally sa 17 no bukas. So ibig sabihin, mas pinili ko na lang mga kaibigan itong rally, no? Kasi sabi ko marami pa namang oras, no, na pwedeng mangyari yun. Pero itong rally, kailangan talaga bukas. Kaya kasama rin ako sa committee at saka kasama ako sa magsasalita. So, yung mga guys, ang ginawa lang natin doon, hinatid namin yung mga kasama naming vloggers na kasama doon sa paglalayag papuntang West Philippine Sea, no? At magbibigay sila doon ng mga ayuda, no, sa mga mangingisda na nandun. So ipapakita nila itong effort na to mga kaibigan doon sa mga incheck sa China na talagang naninindigan tayo dito, no, na sa atin itong West Philippine Sea, no? So bagamat may mga makapili, mga kaibigan, mga mapagmahal sa China kaysa doon sa pagmamahal sa sariling bayan. Pero mga kaibigan, mas marami pa rin ang mga Pilipino na talagang naninindigan. Yung mga na-interview nga naming fisherman kahapon, mga kaibigan, no? Na-interview namin. Anong sabi niya? Handa naman daw sila doon lumaban. Taga Sambales, taga Masinloc yun Ready naman daw sila doon lumaban. At natutuwa sila mga kaibigan dahil yung Pangulo natin ngayon ay ganito yung paninindigan na talagang naninindigan na ipaglaban natin itong West Philippine Sea kasi atin ang yaman na makukuha dito. So natutuwa itong mga mangingisda mga guys at sabi nila, kami dito, ready naman kami na lumaban. Alam naman namin na kasi napakalapit nga sa kanila, no? Alam naman daw nila na pag may nangyaring kaguluhan, kasi damay talaga sila. No? So, ready ang mga mangingisda natin, mga kaibigan, no? Marami tayong mga matatapang, hindi yung mga makapili. Iilan lang yan sila mga DD sheets, iilan lang yung mga makapili na yan. Mas marami po tayo na naninindigan para sa ating bayang Pilipinas, no? So, ang ganda po no, sinasabi ng magsasaka kahapon na mangingisda kahapon na aming na-interview. Pag pumupunta pala sila dyan, mga kaibigan, sa Scarborough Shoal, ang dami daw talagang isda. Pag pumupunta sila dyan sa Baho de Masinloc, no? Diyan pa lang daw, di pa sila nakakadating doon sa kumbaga pusod, no? Doon pala sila sa bunganga ng Baho de Masinloc, mga kaibigan. Talagang pag nilaglag nila yung kanilang net, mga kaibigan, wala pa daw, mga kaibigan, wala pang mga 30 minutes o mga kaibigan, basta napakabilis daw. Ramdam na nila na ang daming isda. Ganon daw talaga. Ang sabi nitong mangingisda, mga kaibigan, malaki daw talaga ang kita nila. Nung mga panahon na talagang wala pa yung mga China dyan, no? Yun yung sabi ng mga mangingisda na interview namin, talagang malaki ang kita nila kasi marami daw talaga yung mga isda dyan. Pero nung nag-start daw itong China na to, na ang ginagawa nila ay pinapalayas daw sila. Sama nga daw talaga ng loob nila, mga kaibigan, kasi biro mo pumupunta sila doon, mga mangingisda lang sila, kukuha lang sila para sa pangkabuhayan at para merong maibenta sa mga Pilipino. Alam nyo ba mga kaibigan, ang ginagawa daw ng mga Chinese Coast Guard ay tinututukan sila ng mga baril. Mga kaibigan, although hindi daw nilalabas yung baril, nakatakip daw Tapos nakaganon daw sa kanila. So, sila mga kaibigan, ang ginagawa nilang daw nila para, kasi, syempre, baka mamaya papatayin sila or whatever, yun, napipilitan sila na umalis na lang. See, nakita niyo mga kaibigan na ang sama ng loob nila kasi atin yun napakatagal na nating fishing ground yan. Wala namang tumataboy sa atin, wala namang nanggugulo sa atin. Tapos, ngayon, ganyan ang nangyayari. Lumala ng kapanahunan nitong si Duterte. Diba? Mga kaibigan, fake news po yung sinasabi nitong mga DD sheets na, sa panahon ni Duterte, hindi naman ngayon lang naman nangyari yan Kasi si Marcos masyadong ganyan-ganyan. Hello?
Even sa panahon ni Duterte, wino-water cannon sila. Ba? Nadulas nga di ba nadulas si Roque? Na wino-water cannon ang mga Coast Guard noon sa panahon ni Duterte. So, anong ibig sabihin dito? Hindi talaga gumagalang ang China sa friendship. Kasi, himod puwet na nga si Duterte kay Xi Jinping. Pero bakit wino-water cannon pa rin ang ating Coast Guard? At bakit pinapalayas pa rin ang ating mga mangingisda? Diba? So, ibig sabihin, mga kaibigan, nakikipag-best friend na nga si Duterte kay Xi Jinping. Pero, hindi pa rin makuha ni Duterte yung gusto niyang makuha. Pinapalayas pa rin ang mga mangingisda natin, wino-water cannon pa rin, naharas pa rin ang ating Coast Guard. Diba? So, hindi lang po yan ngayon nangyari, kundi noon pa sa panahon pa po ni na Duterte. No? So, ang kagandahan lang po ngayon dahil ngayon po, ang ating Pangulo, very transparent kasi ang gusto ng Pangulo natin, lahat ng gagawin ng China, ibulat-lat natin sa buong mundo para malaman ng buong mundo na ganito sila sama. Na ganito sila bully. Ba? Kita mo ang nangyari, apektado ang China economy. Merong mga dati na nag-i-invest sa kanila. Hindi na sila nag-i-invest kasi ganyan naman pala kayo, bully naman pala kayo. Wala na, hindi na kami sa inyo. Di ba lately mga kaibigan, anong ginawa ni Xi Jinping? Nagmakaawa pa, halos magmakaawa sa US, 'di ba? Na mag-invest sa kanila. Kasi maraming bumaback out at ang kanilang ekonomiya ay bagsak. Pero hindi yan nila inilalabas in public. Ibang data ang kanilang nilalabas, but the reality mga kaibigan, bagsak po ang ekonomiya ng China dahil din sa kanilang mga pinagagagawa. Kita nyo nga lately, di ba? Anong ginawa nung China government? Nag-offer sila sa mamamayang Filipino, mamamayang in-check, no? Nag-offer po sila ng loan. Pinapaloan nila ang mga kanilang mga citizens. Pinapaloan nila mga kaibigan para lang bumili. Para may pangbili, no? May pang-shopping, pambili ng bagong mga appliances, anything. Bakit nila ginagawa nun? Bakit nila ginagawa yun? Gusto nila kasi gumulong ang kanilang ekonomiya. Gusto nila ang kanilang ekonomiya ay gumulong, magtuloy-tuloy. Kasi nga, parang nag-i-stop na yung pamimili ng mga inchik. Kasi, bagsak na ekonomiya nila eh. So, ganyan ang ginawa po ng Chinese government. Nagpa-loan sila sa mga Chinese, no? Kanilang mamamayan, pinapaloan po nila para yung kanilang mga citizens ay bumili ng bagong, kahit bagong ref, bumili ng bagong washing machine, or bumili ng another kotse. Para lang yung ekonomiya nila gumulong. No? Kasi bagsak po. Meron po yan. Kung ayaw nyong maniwala, research kayo. China economy, research po ninyo. Kaya nga nakakatawa yung mga sinasabi ng mga decisions. Ay, kikirain tayo magkakagera. Hello? Lus-lus ninyo. Lus-lus ninyo sa inyong lubot. Hindi tayo gigirahin ng China. They cannot afford to go to war. Dahil ganito na nga ang kanilang ekonomiya. Pagkatapos makikigera sila. Taiwan nga eh. Taiwan, napakalapit sa kanila. Sa kanila yan. At wala pa yung Mutual Defense Treaty with America. Pero takot na takot sila. Hindi nila ginigera. How much more tayo? Na meron tayong Mutual Defense Treaty with America. At meron tayong backup. Marami ng mga countries in the world, 22 countries ang nagsabing suportado nila ang Pilipinas. Meron pang G7 na nag-back up at meron pang Quad. Diba? Takot na takot ang China sa atin, mga kababayan. Kaya nga ang kayang gawin lang ng China sa atin ay pambubuli. Pero ang totoo, sobrang takot na takot sila sa Pilipinas. Alam nila na kapag kinana nila ang Pilipinas, mga kaibigan, hindi natin sila hahayaan na ganun, walang daplis. Mga kaibigan, pag kinana nila ang Pilipinas, apektado ang kanilang ekonomiya, apektado ang kanilang gobyerno. Hindi natin sila hahayaan na madaplisan lang. Talagang susugatan natin sila ng napakatindi.
at baka hindi na makabangon ang kanilang ekonomiya. Kaya takot na takot ang mga inchik. Takot na takot ang mga yan, kaya hindi nila tayo ginigera. Iyan ang katotohanan. Kaya nga natatawa talaga ako mga kaibigan doon sa mga DD sheets na nagsasabing gigerahin tayo. Sabi nga ni Commodore Tariela, mabuti pa yung mga DD sheets, mabuti pa yung mga DDS na to. Alam nilang gigirahin tayo, samantalang si Xi Jinping hindi nga niya alam kung makikigera siya o hindi. See? Mga DD sheets, sila ang nagsasabi gigirahin tayo, di ba? Pero, mga kaibigan, eto, si Xi Jinping, hindi niya alam kung makikigera siya. Di ba? Ay, nako. Takot na takot po ang China sa Pilipinas. Yan ang katotohanan. Nanginginig sa takot ang China sa Pilipinas. Kaya ang kaya lang nilang gawin sa atin ay pambubuli. Pero ang totoo, takot na takot sila sa mga Pilipino. Yan po ang totoo. 101%. Takot na takot sila sa Pilipinas. Kaya hindi nila kayang girahin. Kasi kapag kinana nila tayo, hindi lang po sila madadaplisan. Mga kaibigan, alam nila yan, calculated nila yan. Alam nila kung anong kaya natin gawin. Diba? Takot po sila. Kaya wino-water cannon na lang tayo. Pambubuli na lang ang ginagawa nila sa atin. Kaya mga DD sheets, mga makapili, iyak na lang kayo, antay na lang kayo kung kailan mapapababa si Pangulong Marcos, kasi si Pangulong Marcos bababa siya 2028 pa, antay na lang kayo, iyak na lang muna kayo mga DD sheets, yun na lang ang kaya nyong gawin ngayon, umiyak ng umiyak. Diba? Kasi naman, kung saan ang ginagawa nyo ngayon, nakikipagtulungan kayo sa gobyerno para maging maayos ang Pilipinas, ay hindi nyo magawa. Kaya yan, iyak-iyak na lang kayo. At yung gusto niya na, at yung inyong gusto na maging Pangulo si Saramao, hindi na mangyayari yan. Kasi alam na ng mga tao na si Saramao ay walang kakayanan. Parang kinder. Diba? Kinder. Opo, ayon sa balita, bagsak na ekonomiya ng China. Totoo po ba, ma'am? Opo, totoo po yan. Yes, true po yan. Sabi ni Barney the Friendly Ghost, Tiguang. Hello? Wish ko na sana maabutan mo ang pagtanda. Baka mamaya, hanggang ganyan ka lang, hanggang ganyan sa age mo. Diba? Kapag tumatanda ang tao, bless na bless yan. Kasi, biro mo nakarating sa ganyang edad. O, di ba? Yung nanay mo, buhay pa ba? Yung lola mo, buhay pa ba? O. So, kung buhay pa sila, bless na bless sila kasi tumanda sila eh. Pero kung ikaw ay, bawa, 25 years old, patay na. 35 years old, patay na. Bless ka rin naman, pero mas magiging bless ka kung buhay ka pa. Matanda ka na, pero buhay ka pa. Diba? Sabi niya, tanda mo, mahilig ka pa magsinungaling. Hello? Sino ba ang sinungaling? Diba si Duterte? Oh, ang daming kasinungalingan ni Duterte. Unang-una, magje-jet ski. Hindi naman nag-jet ski. O, ano pang sabi niya? Sabi niya, I will end the corruption, criminality, drugs in 3 to 6 months. Hello, natapos na lang siya. Hindi naman niya na-end. Sinungaling. Ano pa? Sabi niya, addict daw si PBBM, bangag daw. Pagkaraan ng mga ilang araw, hindi naman daw niya sinabi. Kahit patayin daw siya ng 1,000 times, hindi daw niya sinabi. O, di ba? Sinungaling. O, ano pa? Si Trillanes, si Trillanes daw, may malaking bank account, ganyan-ganyan. Pagkatapos, nung malapit na siya na mabuko ng taong bayan, at saka ni Trillanes, kumambyo siya. Ano sabi niya? Hindi naman daw totoo yun, nagbibiro lang naman daw siya. Sinungaling, di ba? Sa maraming instances, nakita na natin na sinungaling si Duterte. Kaya kung magsasabi ka sa akin dito na sinungaling ako, tingnan mo muna yung sarili mo, tingnan mo muna yung
puon mo dahil yun talaga ang tunay na sinungaling. Di ba? Ang puon mo ang tunay na sinungaling. Kaya kung may sinasabi kayo na masama about PBBM at tungkol sa akin, tingnan niyo muna ang sarili niyo. Dahil bounce back yan sa inyo, bumabalik lahat sa inyo ng mga sinasabi niyo. Dahil kayo ang mga sinungaling, kayo ang mga bangag, kayo ang mga magnanakaw. Di ba? Yun lang yun. Balik lahat sa inyo at meron kaming ebidensya. Ay sinasabi mo sa akin, sinungaling ako, pero lahat ng sinasabi ko dito, may ebidensya at totoo. Di ba? Pero si Duterte, lahat ng sinasabi ni Duterte, halos lahat ay kasinungalingan. Di ba? Fentanyl kasi, correct, dahil sa fentanyl yan, kaya ganyan siya. Bangag kasi tapos nagbe-Mary Jane pa. Paano kung walang bayad? Ipagtanggol mo ba? Kailan ba ako binayaran dito? Kailan ba ako binayaran sa pagtatanggol sa Pangulo? Kailan? Magsabi ka nga sa akin, kailan ako binayaran para ipagtanggol ang Pangulo? Kasi sa pagkakaalam ko, since nung ako ay nag-vlog 2021 para suporta kay PBBM, hindi ko naman natandaan na binayaran ako ni PBBM. Diba? Ikaw ang nakakaalam nun. Yes, alam ko yan dahil ako yung may katawan. Walang bayad ang aking suporta galing sa aking kaibu-ibuturan ng aking puso. Dahil alam ko na ang aking Pangulo na pinili ay karapat-dapat lang na ipagtanggol. Dahil nakikita mo naman kung gaano kaganda ang ginagawa niya sa Pilipinas ngayon. Pinupuntahan niya. Mga kaibigan, first time ito nangyari sa Pilipinas. Pagkatapos po ng Pangulong Marcos Sr., first time lang nangyari ito. Na meron tayong isang Pangulo ng Pilipinas na pupuntahan ang lahat ng probinsya ng ating bansa. Iisa-isahin yung mga probinsya na yan at bibigyan ng ayuda. Bibigyan ng tulong. Tatanungin ang mga pangailangan ng mga farmers at bibigyan ng mga lupa. Bibigyan ng mga financial assistance. Yung mga walang bahay, bibigyan ng mga bahay. At yung mga squatters, kailangan wala ng squatters, bigyan yan. Kailangan magkaroon sila ng mga kanilang sariling bahay. First time in the history of the Philippines after President Marcos Sr. na may ganitong Pangulo. BBM lang. BBM lang po. Pangulong Bongbong Marcos lang yan. Diba? Yun yung mga kaibigan. Kaya, yung gusto nyo nang pababain siya, walang valid reason eh. Walang valid reason. Maghanap muna kayo ng valid reason na talagang ka-impeach, no? Para pababain siya. Kasi magpe-fail lang kayo eh. Magdudusa lang ang inyong mga puso. Magdurugo lang ang inyong mga puso. Dahil lalong minamahal ng taong bayan si BBBM. Just lately nga lang eh. Ang dami niyang binigyan ng ng mga lupa ng mga magsasaka. Yung mga magsasaka na ilang dekada na nagsasaka ng kanilang lupa pero wala naman ng mga lupa ng kanilang mga Panginoon, mga landlords, pero wala silang sariling lupa. Ngayon sa panahon ni PBBM, ayan, nabigyan sila. PBBM lang, malakas. Si Duterte, anong ginawa ni Duterte? Pinagtsugi lang yung mga tao. Yung mga small-time addict at saka mga small-time pusher, pinagtsugi niya mga nasa squatter. Yun lang ang alam niya. Pero yung mga drug lords, yung mga big time na mga alam niya na, nasa yung mga big time diyan na ginagawang business yung ang pagbebenta ng mga illegal na yan. Nasaan sila? Hindi naman sila ginanon ni Duterte. Sino lang yung ginanon ni Duterte? Yung mga kakompetensya, katulad ni na Parahinog ng Cagayan de Oro City. Kakompetensya niya. At saka, ang sabi ni Las Cañas sa kanyang testimony, si Parahinog kasi marami nang alam tungkol doon sa business ni Duterte. Marami nang alam si Parahinog. Kaya, pinaganon na. Ba? Kaya mga kaibigan, alam nyo, bago kayo magtanggol sa puon nyo, eto, ko lang sa inyo bago kayo magtanggol sa puon nyo, research muna kayo. At eto
pag may nakita kayo na, ay ganito pala si Duterte, huwag niyong huwag niyong lalampasan. Kailangan panoorin nyo. Panoorin nyo, kailangan intindihin nyo, basahin nyo. Para nang sa ganon, umabsorb yan sa utak nyo para malaman nyo. Ha? Si Duterte, peke ang drug war. Kasi ang totoo, siya ay Lord of all drug lords in Southern Philippines. The Lord of all drug lords in Southern Philippines is Duterte. And the protector. Ba? Yun lang yun. So, maniwala kayo sa hindi. Yun yun. Diba? At may mga resibo yan. Diba? Pero kayo, wala kayong resibo. Pero kami, marami kaming resibo. Diba? Dali kayo sa... Dali, may message. Wait basahin ko lang yung message. Okay, ito. Ano naman to? Saglit. Saglit Sabi dito, may balita. Sabi, watch. China has issued a warning that the Philippines will bear the consequences for the flotilla of civilian ships that sailed over Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal in a bid to assert the country's territorial sovereignty over it. Wang Wenbin, spokesman for China's foreign ministry, said any abuse to China's goodwill to allow Filipino fishing boats in the West Philippine Sea will be met by Beijing response. Takutin mo ang tumbong mo at mga DD sheets, pero hindi kami matatakot. Gera kung gera. Diba, mga kaibigan? Alam niyo mga kaibigan, ito ang strategy ng China. Strategy talaga nila to. Ang takutin ang mga Pilipino. Ngayon, yung mga Pilipino naman na katulad ng mga DD sheets na takot, itakot ka agad. Sasabihin ka agad ni Duterte, huwag na kasi ibigay na lang natin sa China yan, nakakatakot. Ay, ano sabi ni Duterte mga kaibigan sa panahon niya? Inutil ako pagdating dito. Siya mismo umamin ha. Inutil ako, sabi ni Duterte. Pagdating daw sa China, inutil siya mga kaibigan. Yan ang sabi ni Duterte. Wala daw siyang laban, hindi daw niya kakayanin. Anong sabi niya? Baka yung ibang presidente, magantay na lang kayo sa ibang presidente. Pero ako, inutil ako pagdating dito. From his mouth mismo, sinabi niya na inutil siya pagdating sa China. Kaya mga kaibigan ito, kung ako ang defense secretary ito, talagang sasagutin ko yan. Mga kaibigan, para sa akin para sa isang mamamayang Pilipino na makabayan, ito isa lang masasabi ko. Gera kung gera. Talaga mga kaibigan, hindi ako natatakot. Kung magmamalabis sila, sige, gera kung gera tayo dito. Basta hindi pwede yung gusto niyo na i-assert niyo na sa inyo yan dahil amin ito. Hindi maaring maggaganyan-ganyan lang, no? Filipinos do not yield. Hindi tayo sumusuko, mga kaibigan, sa mga manlulupig, sa mga naniniil sa atin. Gera kung gera. 'Di ba? Kung talagang gusto nila na pero duwag naman yan sila. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, duwag yan mga yan. Yung China, duwag yan. Takot yan mga kaibigan, nanginginig ang tumbong ni Xi Jinping. Kaya nga sa ngayon, ang ginagawa lang nila mga kaibigan ay, eto, pananakot. Pananakot ito eh. Pero ang totoo, hindi talaga na tayo kayang girahin, di ba? Dapat maggera para yung mga bulag at bingi sa sabog kasi magulo na ang tapang nila tingnan. Kaya nga, kung talagang sige, gera. Tingnan natin para yung mga makapili dito maunang mawala din sa mundo, di ba? Kasi aanhin mo andyan nga ang Pilipinas, pagkatapos nakikita mo sinasakop yung mga isla nyo, yung mga karagatan nyo, tapos okay lang sa'yo? Bah, hindi pa pwede sa akin yan. Gera kung gera. Hello? Kapal na mukha,
Kapal talaga ng mukha ng ng China. Kapal na mukha. A Philippine Coast Guard vessel is seen amid the ongoing atin ito regatta to assert our sovereignty during the second civilian resupply mission in the West Philippine Sea. On Wednesday, there are 4 main vessels ferrying atin ito volunteers and members of the media with around 100 small fishing boats near the boundary of the municipal waters and the Philippine Exclusive Economic Zone in Zambales during the resupply mission. Yan. Pati ito, pipigilan nila? Ba, hindi inyo yan. Amin yan. Sige, tingnan natin. Gera kung gera. Yan. Hindi tayo pwede magpasindak mga kaibigan sa China. Yan. Post na natin. Mga guys ha, ang masisindak lang dito ay ang mga DD sheets. Kasi sila, katulad ng kanilang tatay, ay mga duwag. Post natin. Sino may sabi sa'yo wala akong pamilya? Ungas! Sabi nitong July, ikaw mauna, palibasa wala kang pamilya or anak. Alam mo ba ang salitang gera? May pamilya ako. At kaya nga sinasabi ko, kung magpipilit sila at wala na talaga, gera kung gera. Kasi may pamilya ako eh. Kumbaga, meron pang susunod na salinlahi sa aking bloodline, no? Meron pang mga susunod na salinlahi, meron pa ako magiging kaapu-apuhan. Kaya nga, kung wala na talagang sige, gera. Kasi, mga kaibigan, ha? Eto, sasabihin ko sa inyo, ha? Eto, kapag pinayagan mo na yang baho di masindok, ang kinin nila yan. Yang ayungin shul, ang kinin nila yan. Mga kaibigan, greedy yan eh. Alam niyo ba na meron na tayong mga isla na inangkin nila at pinagtayuan nila ng kanilang military bases? Pero hindi sila nakontento doon. So eto ginagawa nila ngayon, yung iba nating mga karagatan, aangkinin nila. At pupunta nga sila 'di ba sa Recto Bank. Pupunta sila diyan. Na napakalayo yan sa kanila. Nasa atin yan eh. At yung mga gas na makukuha diyan, atin yan. Pero pupunta sila. Pumunta na nga rin sila sa Catanduanes, 'di ba? At pumunta na rin sila sa Benham Rice na wala na yun, talagang malayo na yun. In short mga kaibigan, kapag ibinigay mo yung isang isla, pag pinayagan mo na sakupin nila yung isang part ng karagatan natin, hindi yan sila makukontento. At hindi lang yan mga kaibigan, iisa-isahin nila yan hanggang sa susunod dito na sila mismo sa Pilipinas. Kaya nga, ang sa akin, gera kung gera. Ipaglaban natin yung sa atin, katulad ng ginawa ng mga bayani natin. Dahil kung hindi yung ginawa ng mga bayani natin, sa tingin nyo, nandito pa tayo? Wala na tayo dito. Kung hindi pinagtanggol ng mga bayani natin, yung Pilipinas, yung sa atin, wala na tayo dito ngayon. Tandaan mo yan. No? Kaya dyan sa mga makapili, no, na mga pro-China, lumayas kayo sa Pilipinas. Wala kayong karapatan na maging Pilipino. Dahil mga makapili kayo, wala kayong pagmamahal sa bayan, ang kakapal na mga mukha ninyo, umalis kayo dito sa Pilipinas. Hindi ninyo deserve na maging Pilipino. Mga wala kayong mga hiya. Ang kakapal na mukha ninyo, makapal ang mukha. Diba? Yun ang totoo. Makapal ang mukha nyo. Yan. So, sino daw ang may bayaran? Si Duterte. Ang sabi po ng isang napaka-credible, no? Ang sabi po ng Oxford Research na very credible, si Duterte, mga kaibigan, ay, ito 2015 pa nag-start to si Duterte daw. Duterte camp spent $200,000 for troll army.
or 10 million pesos. Noon pa ito ha. So ibig sabihin ngayon mga kaibigan, mas lumalaki pa ang spending ni Duterte, no? So ang ginagawa daw mga kaibigan ng mga troll na ito, mga kaibigan, ang nakalagay dito, they found that in the Philippines, pro-Duterte trolls were engaged in flooding social media with pro Duterte comments while harassing and trolling social media users with contrary opinions by using fake accounts and automated bots. Kaya yung mga nagko-comment sa akin dito at nambabash, isa yan sa mga bayarang troll ni Duterte. Isa yan, no? Katulad itong si Barney, yan, isa yan sa troll ni Duterte. Kitang-kita naman di ba? Sa pangalan pa lang, Barney the Friendly Ghost, kung isa kang tunay na tao, hindi ganyan ang pangalan mo, di ba? Halatang-halata mo, na-troll. Magkano kaya ang tinatanggap nitong Barney na to? Mabuti na lang, tanong ko sa iyo may anak ka ba? May pamilya ka ba na pinapakain mo galing sa pera na ninakaw ng mga idolo mo? Mabuti hindi na chuchugi yung mga pamilya mo na pinapakain mo sa gamit ang masamang pera. Diba? Ingat-ingat ka kasi may karma nanggaling sa Panginoong Diyos. May karma galing sa Panginoon. Diba? Ingat ang mga troll. Ingat. Baka isang araw, makita mo na lang, andyan na yung karma. Ang consequence ng mga pinaggagawan. Diba? Ingat. May karma. Hindi natutulog ang Diyos. Ingat. So, ano pa? Mag-usapan natin. So, yun nga mga kaibigan, no? Dali. May message. Okay. So mga guys, may kailangan akong gawin para bukas. So i-end ko na itong aking live, pero bago ako mag-end mga kaibigan, gusto ko lang imbitahin ulit kayo bukas mga kaibigan, May 17 na po yung ating rally sa Liwasang Bonifacio, Freedom Park, dyan po sa Loton. Sa harapan po siya ng nasunog na post office, no? Yang malaking building po dyan na nasunog na post office, no? So, punta po kayo dyan sa may Loton po yan. 3 p.m. po ang ating assembly at 4 p.m. po ay mag-start na ang ating program, no? Punta po kayo mga kaibigan at supportahan po natin itong Sara Resign Rally at sabi ko nga sa inyo, i-insert din natin dyan yung ICC pasok at yung iba-iba pang mga issue, no? So, ando na rin tayo, so i-insert na natin lahat dyan. So, maraming po salamat. Invited po kayo dito kung kayo ay Dilawan, Pinklawan, Makaisko, o kahit ano man kayo, regardless of your political affiliation, mga kaibigan, basta iisa po ang ating isinisigaw, resign Sara Duterte sa DepEd, no? So, punta po kayo dyan, mga kaibigan. Kita-kits po tayo bukas at isa po ako sa magsasalita bukas, no? Admin Rich po, palaging nagsasabi sa aking page, mga kaibigan, fight fake news, expose the truth, kasi mga kaibigan, in order to fight fake news, kailangan mong i-expose ang katotohanan, no? So, follow me, mga kaibigan, sa YouTube, Admin Rich, no? Type nyo lang, Admin Rich. At sa Facebook naman po, Admin Rich, no? Admin Rich din po, no? So, meron po akong ibang account, Admin Rich TV, Rich Admin TV, pero yung Admin Rich po, yun ang aking talagang ginagamit ko. Yun talaga ginagamit ko. With 55 followers pa lang po ako. So maraming salamat. Follow niyo po ako doon. Bye! And ko na po.